Leonardo point of view. Napansin kong matamlay si Christine. Naiinis ako. Dapat maingat siya sa kalusugan niya dahil may dinadala siyang bata sa tiyan niya. Sir, ito na po ang kape niyo. Nilapag nito. Ang tasa ng kape sa lamesa ko. Tiningnan ko ang kabuuan nito. Medyo may umbok na ang tiyan niya. Hindi kita binabayaran para lang pabayaan mo sarili mo. For God's sake, you are carrying my child. Tapos para bang hindi mo inaalagaan ang anak ko. Look at yourself. Ang anak ko ang nagsasuffer, hindi naman ikaw. Halos lumabas na ang litid ko sa galit sa babaeng ito. Napapitlag ito sa pagtaas ng boses ko. Sir, hindi ko naman po pinapabayaan ang baby sa tiyan ko. Natutulog po ako sa tamang oras. Hindi naman po ako nagpapalipas ng gutom. At iniinom ko naman po ang bitamina na nireseta ng OB-GYN. Paliwanag nito. But why you look thin? Hindi ka naman ganyan dati. Dapat nga tumataba ka dahil buntis ka. Naiinis na sabi ko. Ganito po talaga, may mga nagbubuntis po na hindi tumataba. Paliwanag niya sa akin. Tiningnan ko ito ng pailalim. Make sure inaalagaan mo ang anak ko na nasa tiyan mo dahil mananagot ka sa akin oras na may masamang nangyari dyan. Get out, bulyaw ko sa kanya. Nakayuko itong lumabas ng opisina ko. Hindi ko na kailangang maawa sa kanya because I'm paying her. Napaangat ako ng tingin nang pumasok si Eva, ang kinakapatid ko. Leo, mukha yatang subsub ka na naman sa work mo. Magpahinga ka naman. Tumayo ako para hagkan ang pisngi nito. Kailangan para yumaman. Birong sabi ko. Napanguso ito. Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman? Natawang sabi nito. By the way, napansin ko lang parang may sakit ang sekretary mo. She looks pale and thin. You should give her a break. Baka naman tinatambakan mo na ng trabaho. Sabi nito. Napatingin ako sa kinakapatid ko. Kailangan ko na din siguro sabihin sa kanya. She is pregnant. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi ko. Oh my, hindi ba sabi mo wala naman itong boyfriend? Tumango ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. I impregnated her. Napatitig sa akin ang kinakapatid ko. What? Leo, are you out of your mind? Paano mo nagawa sa kawawang babae na yun? Huwag mong sabihin na gumaganti ka sa mga babae dahil sa ginawa ng ex-girlfriend mo. Napailing ito sa akin. No, nagkakamali ka sa iniisip mo. Lumapit siya sa akin para tulungan ko. Tulungan ko siya sa operasyon ng kapatid niya. So, ang kapalit ay ang may mangyari sa inyo at kapag nabuntis kukunin mo ang anak niya? Ganun ba yun? Leo, tumango ako. My God, hindi ganun kadali sa babae na ilayo mo ang bata sa kanya. Kahit sabihin mong may usapan kayo, pero mahirap na sa part niya. Leo, ano bang nangyayari sa'yo? Kaya mong tulungan siya nang walang kapalit. Saka kung gusto mo lang naman may mangyari sa inyo, you can use condom. Hindi mo pa siya mabubuntis, pero sinadya mong buntisin ang pobreng babae. My God, you're unbelievable, Leo. I know, kaya kong tulungan siya, pero hindi lahat ng oras maging mabait. Dahil lahat ng bagay, hindi nakukuha lang ng ganun-ganun kadali. Dapat pinaghihirapan. Pinaghirapan kong kitain ng pera ko. Ibibigay ko na lang ng libre. Ganun ba yon? Hindi pa ako nababaliw para gawin yon. Yeah, she's right. Kung talagang gusto ko lang na may mangyari sa amin, bakit hindi ako gumamit ng kondom? Simply because I've changed my mind. I want to have a child with her, kaya kaya ko siyang bayaran na walang kahirap-hirap. Hindi siya alma kahit kunin ko ang anak niya dahil hawak ko siya sa liig. Hindi ko nakasalanan yun, pumayag siya sa usapan namin. Ang sabi ko, bakit ako ang parang masama dito? Dahil iniipit mo siya. Desperada ng tao para sa operasyon ng kapatid niya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, malamang ganun din ang gagawin ko. She looks at me with dismay. Sana Leo, hindi mo mapagsisisihan ito kapag dumating ang araw. Tiningnan niya ako na parang ang sama ko ng tao. Pumasok sa opisina ko si Christine.
May inabot itong folder. Napatitig ako sa tiyan niya. May umbok na. Pinasadaan ko ang report na ginawa niya. Maayos ang pagkakagawa nito. Stay here for a while. May papagawa ko sa'yo. Sabi ko, para itong nag-alinlangan sa sinabi ko. Tinuro ko ang sopa para umupo siya doon. Naupo ito doon at hindi man lang niya ako matingnan ng maayos. Habang ginagawa ko ang report ko sa laptop, palihim ko siyang sinusulyapan. Humihikab ito na parang inaantok. Nang matapos na ako, tumayo ako para lapitan si Christine. Nagulat pa ito nang nakatayo na ako sa harapan niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Sir, may ipapagawa po ba kayo? Inosenteng tanong nito. Tumaas ang sulok ng labi ko. Yes, sex with me. Nagulat pa ito sa sinabi ko. Bakit pa ba siya magugulat? Ito naman ang gagawin niya dahil nakasaad sa kasunduan namin yun. She will be my woman in bed. Kahit kailan ko gusto, gagawin ko dapat. At dapat yun ang sundin niya. Parang natigilan pa ito. Maya-maya'y tumayo ako para hubarin ang kasuotan niya. Habang ginagawa niya yun, tiim lang ako nakatitig sa kanya. Christine has a nice body, nice boobs, and nice... Hindi siya kagaya ng mga babaeng kinakama ko na madali akong magsawa. But to her, hinahanap-hanap ko yun. Nababaliw ako kapag hindi ko siya nararamdaman sa loob ko. Hinapit ko ang bewang nito. Napatukod ang kamay nito sa dibdib ko, kaya mas lalo akong naaros sa init na dala ng palad nito. Bumaba ang tingin ko sa labi niyang nakaawang. Ginawaran ko siya ng halik sa labi. Ginalugad ng dila ko ang loob ng kanyang bibig. Hinuli ko ang mainit itong dila at bahagyang sinipsip. Napaungol si Christine sa ginawa ko. Hindi pa ako nakontento. Bahagya akong kinagat ang pang-ibabang labi niya. Ang isang kamay ko ay humahaplos sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ko ang nipol nitong nakatayo. Pinahiga ko siya sa sopa. Napatitig ako sa kanyang kabuuan. Halos mag-apoy na ang pakiramdam ko. Pumatong na ako dahil hindi ko na mapigilang makaniig siyang muli. Pagkatapos ng pagniniig namin, nakatulog si Christine. Tinakpan ko ang coat ko, ang kabuuan niya. Nagring ang phone. At nakita kong tumatawag si Faith, ang new girlfriend ko. Sinagot ko yun. Hey, sweetie, okay, I'm coming. Wait for me there. In-call ko na ang tawag bago ako umalis. Nilak ko ang pinto. Baka kasi may pumasok na ibang tao, may makakita pa kay Christine. Christine POV. Pagkagising ko, wala na akong kasama. May nakatakip na tela sa aking hubad na katawan. Nakatulog na ako dahil antok na antok ako kanina pa. Sabayan pa na pinagod ako ni Sir Leo. Dahan-dahan akong napabangon. Napangiwi ako dahil masakit ang panggitna ko. Kahit sabihin ilang beses na namin ginagawa yun, medyo masakit pa din. Tiningnan ko ang oras. Mag-alas 7 na pala. Nagmadali na ako nagbihis. Baka hinihintay na ako ng mga kapatid ko. Hindi man ako ginising. Ano pa ba ang asahan ko doon sa boss ko na inis sa akin? Habang palabas ako ng building, nakita ko may kasamang babae, si Sir Leo. Nasa labi sila, magkayakap sa isa't isa. Hinahalikan ni Sir sa lips ang babae habang nakayakap sa bewang nito. Napaka-sweet ni Sir Leo sa babae na para bang mahal na mahal niya ito. Para naman akong nanliit sa sarili ko. Para usan lang naman niya ako at bayaran. Bakit ako manliliit kung maliit naman talaga ang tingin niya sa akin? Hindi nila ako napansin nang mapadaan ako sa harapan nila dahil busy sila sa paglalambingan. Parang hinati na sa piraso ang puso ko nang marinig ang sinabi ni Sir sa babae. I love you, sweetie. Malambing na sabi nito. Nagmadali akong maglakad palayo. Wala namang dapat akong karapatang masaktan. Ngunit, hindi ko kasi maiwasan. May nararamdaman na ako para kay Sir Leo. Mahal ko na yata siya. Christine, point of view.
nagsimula na ako mag-crave ng mga pagkain. Ang gustong-gusto kong kainin ay mais at pinya. Gustong-gusto ko kasi ang lasa at kulay nila. Napadaan ako sa nagtitinda ng prutas at may nakita din akong mais. Bumili ako ng isang buong pinya at 2 mais na malalaki. Pinabalatan ko ang pinya. Tuwang-tuwa ko kasi nabili ko ang gusto ko. Naglakad na ako papasok ng building. Hindi ko sinasadyang makabangga ang isang babae. Kaya nabitawan nito ang kape na hawak nito. Sorry po ma'am. Paumanhin ko sa babaeng nakabangga ko. Tiningnan niya ako ng masama dahil natapunan ang damit nito. See what you've done? You've stained my dress. You stupid. Clumsy. Galit na sabi ng babae sa akin. Naku ma'am, sorry po. Kinuha ko ang panyo at sinubukan kong punasan ang damit nitong natapunan ng kape. Tinulak ako ng babae at hinampas ang mukha ko. Kaya hindi ko sinasadyang maitulak ko ang babae. Na out of balance ito dahil naka-heels ng mataas. Napaupo ito sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko. Hahawakan ko na sana siya sa kamay upang tulungang tumayo. Siya naman ang dating ng boss ko. What is happening here? Nakasalubong ang kilay nito na nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan. Sweetie, sabi nito sa babae. Inalalayan niya itong tumayo. Napayakap sa bewang ni Sir Leo ang babae. Look at what she did to my dress. And she even pushed me. Hala, hindi ko naman itinulak siya no. Siya nga itong nanakit sa akin. Isang matalim na tingin ang pinukol sa akin ni Sir Leo. We will talk later, Christine. Sigaw nito sa akin. Tinalikuran na nila ako. Inalalayan niyang maglakad ang babae. Ako naman ay naiwang napahiya. Halos pagtinginan ako ng mga tao. Napayo ko na lamang ako. Sa sobrang hiya, nangilid ang luha ko. Pumasok ako sa opisina ni Sir. Takot na takot ako. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto ng opisina nito. Sir, sorry po sa nangyari kanina. Hindi ko naman po sinasadya na mabangga po ang nobya nyo. Hinging paumanhin ko. Umangat ang ulo nito at isang matalim na tingin ang binigay niya sa akin. Hindi porkit nabuntis kita ay may karapatan ka ng saktan ang girlfriend ko. Put this in your fucking head. You just nothing compared to her. You just a slut to me. Halos manliit ako sa sinabi niyang slut. Ang sakit sa dibdib, ang binitawan niyang salita. Nagsisimula na namang mag-ipon ng luha sa gilid ng mga mata ko. Oo nga pala, bayaran lang ako. Hindi ko siya masisisi na sabihin niya sa akin yun. Dahil totoo naman, gawin mo ang trabaho mo. Hindi yung nagpe-feeling kang Rena. Get out. Sigaw nito sa akin. Halos mapatalon ako sa gulat sa pagsigaw niya sa akin. Tumalikod na ako at nagmamadaling lumabas ng pinto. Hindi ko na napigilang tumulo ang mga luha ko. Hanggang kailan ko ba ito mararanasan? Bumaba ako ng building para bumili ng ulam. Hindi kasi ako nakapagbaon dahil binigay ko na lamang sa mga kapatid ko. Napatras ako nang makita ko ang bus ko at ang nobyo nito. Nagtago ako sa isang sulok para hindi nila ako makita. Nasasaktan ako sa nakikita kong kaswitan nila. Naiinis ako sa sarili ko. Ang masokista ko talaga. Bakit ba gustong-gusto kong nasasaktan ang sarili ko? Hindi ko dapat mahalin ang boss ko. Mali itong nararamdaman ko, pero hindi ko mapigilang umusbong palalo ang pagmamahal ko sa kanya. Nag-iinit ang gilid ng mga mata ko. Napanguso ako dahil naiiyak na naman ako. Sorry anak, iyakin ang mama mo. Sa labas ng building ako kumain. May malapit na karinderya kasi doon. Pagkapasok ko sa elevator, may humabol na pumasok sa loob. Napatingin ako sa lalaking pumasok. Ngumiti ang lalaki sa akin. Tipid ko naman nginitian ito.
Ayoko naman maging bastos. What floor you are, miss? Tanong sa akin ng poging lalaki. 10th floor po, sir. Sagot ko. Napasiksik ako sa may dulo. Napatawa ang lalaki sa akin. Don't worry, I'm not going to eat you. I'm harmless. We're just the two of us here. You don't need to go in the corner, he said. He gave me a genuine smile. Parang mabait naman ang lalaki. Kaya hindi na ako sumiksik sa sulok. Sorry po sir, nahihiya lang po ako, sabi ko. Don't be shy. By the way, I'm Marco and your pretty lady. Namula ako sa sinabi niyang pretty lady. We shook hands. I'm Christine, he nodded. Narating na namin ang floor. Parehas lang pala kami ng pupuntahang floor. Are you the secretary of Leo the asshole? Natawa ako sa sinabi niyang asshole. Yes sir, sagot ko. Oh, don't call me sir. I'm not your asshole boss. Natatawang sabi nito. Okay po. Nauutal na sabi ko. Okay, good. See you, my pretty lady. Christine, nagulat ako. Nang kinuha niya ang kamay ko at hinagkan ang likod nito, kumindat pa ito sa akin. Biglang namula ang mukha ko. Napaangat ako ng tingin nang tumikim ang bus ko. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa amin ni Marco. Naibaba ko bigla ang kamay kong hawak niya. Hey, Leo, bakit hindi mo sinabi? May maganda ka palang sekretary. Expect me her every day. I have reason now to come her. Tumingin si Marco sa akin. Oh, what do you want, asshole? Galit na sabi ng boss ko. Hindi siya sinagot ni Marco. Nakatingin lang siya sa akin habang nakangiti. You, go back to your work, sabi nito sa akin. Binigyan niya ako ng nakasusugat na tingin. Pagpasensyahan mo na si Leo the asshole. Kulang sa himas kasi yan. Birong sabi ni Marco. Gusto ko sanang umiti. Nakatingin na ng masama sa amin si Sir Leo. Bumalik na lamang ako sa table ko. Habang nagwo-work, panakanaka kong kinakain ang mais na binili ko kaninang umaga. Napangiti ako dahil sa sarap na sarap ako sa kinakain ko. Nasa ganun ako nang lumapit sa akin ang boss kong masungit. Kinakalma ko na lamang ang sarili ko na huwag ma-stress dahil may bata sa sinapupunan ko. Sir, kahit anong kalma ko sa sarili ko, ninenervyos pa din ako. Hindi ko maiwasang mautal. Tiningnan ni Sir Leo ang hawak kong mais. He looked at me with disgust. Why you are eating during working hours? You know the rule? Singhala naman ito sa akin. Bakit bang init-init ng ulo niya sa akin? Hindi naman ako nagpipetik sa trabaho. No, nagugutom po kasi ako sir, sabi ko. Totoo naman na nagugutom ang baby ko sa tiyan ko. Ayoko naman nagutumin ang anak ko. Bumuntong hininga lang ito sa sinabi ko bago ito tumalikod. May inalis siya sa may gilid ng labi ko. Walang kaabog-abog na tinalikuran ako. Napahinga ako ng maluwag. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Kapag malapit si Sir sa akin, palagi akong ninenervyos. He always scolded me without reason. I just don't understand him anymore. 16 POV. Ang bilis ng panahon. 5 buwan na ang pinagbubuntis ko. Check up ko ngayon. Malalaman ko kung ano ang gender ng bata. Buti pumayag ang boss kong masungit na mag-half day ako. Gusto ko sana whole day para makapagpahinga ako. Pero ayaw niya dahil may ipapagawa pa daw siya sa akin. Congratulations, it's a girl. Napangiti ako nang malawak nang sabihin ng OB-GYN ang gender ni baby. Thank you po, doktora, sabi ko. Bumalik ako sa opisina dahil half day lang ang binigay sa akin ng boss ko. Bumili ako ng makakain ko bago ako pumasok sa building. Buti may mga malapit na bilihan sa opisina kaya hindi mahirap maghanap. Pagkapasok ko ng building, halos magtatanghalian na. Kaya madami na mga empleyado na kasalubong ko na palabas na.
Habang naghihintay ng elevator, may dalawang tao ang lumabas sa kabilang side ng elevator na kinatakatayuan ko. Si Sir Leo at ang nobya nito. Napatingin sa gawi ko si Sir, kaya napabaling sa iba ang tingin ko. Humawak ako sa tiyan ko dahil nagugutom na ako. Nang bumukas ang elevator, dali-dali akong pumasok. Pagkatingin ko sa dumaan, nakita kong naghahalikan ang dalawa. May kung anong kumurot sa puso ko. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang ganun ka-intimate sa isa't isa. Nagyuko na lamang ako. Hindi ko dapat pinapairal ang damdamin ko. Masasaktan lamang ako at paulit-ulit na masasaktan. Nakita kong bumalik na si Sir Leo sa opisina nito. Baka natapos na silang magtanghalian ng nobya niya. Mag-isa na lang itong bumalik. Halos 1:30 PM na. Ako naman ang panakanakang kinakain ng pinya na binili ko sa baba kanina. Nagugutom na naman kasi ako. Nalungkot ako kasi walang mais, kaya pinagtiyagaan ko na lamang kainin ang pinya. Christine, nagulat ako nang nasa harapan ko na pala si Sir Leo. Busy kasi ako sa pagkain ng pinya. Napatulala ako sa boss ko. Bakit po sir? Pasimple kong ginilid ang pinya na hawak ko. Baka pagalitan na naman niya ako dahil kumakain ako during working hours. Ninervyusin na naman kami ng baby ko. By the way, I want to ask how's your check-up this morning? Sabi nito, nagsimula na naman akong nervyusin dahil nakatitig na naman siya sa akin. Nakakailang naman kasi ang mata ni Sir Leo. Para kang hinihigop, papasok sa katawan nito. Para kasing salamin ang kulay nito. Kinuha ko ang ultrasound at ibinigay sa boss ko kung makatingin para akong hinuhubaran. Tiningnan niya ito at nakita kong napakingiti ito na makita niya ang ultrasound at ang result ng gender ng anak namin. Hindi na ako tinapunan ng tingin. Tinalikuran na lang ako bigla. Baby, iniisnab ako ng daddy mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ng pinya. Ginawa ko na lamang ang trabaho ko dahil madami itong naiwan ko na kaninang umaga. Hindi ko mapigilan ang antukin. Parang hinihila ang mata ko sa sobrang antok. Hindi ko na malayang napayukyuk na ako at tuluyan ng nakatulog. Leonardo POV. Sobrang saya ko na makita ko ang ultrasound ng baby ko. Natutuwa ko at girl ang magiging anak ko. Hindi ko maalis ang mata ko sa papel. Tumayo ako para puntahan si Christine. I need her. Pagkalabas ko ng opisina ko, napakunot ang noo ko na makita kong nakatulog na pala si Christine. Napasubsob ito sa lamesa niya. Binuhat ko ito at pinasok sa opisina ko. Dahan-dahan kong inilapag ito sa sopa. Inayos ko ang nakalihis nitong skirt. Napalunok ako. Nakaramdam ako ng lash. Well, lagi naman. Kapag nakikita ko pa lang siya, I always wanted her. Itinas ko ang suot nitong blouse para masilayan ko ang malaki nitong tiyan. Hinaplos ko ang malaking tiyan niya. Masaya ko dahil babae ang magiging anak namin. Ever since, I wanted a baby girl. Wala kasi akong kapatid na babae. Inisa-isa kong inalis ang butones ng blouse nito. Tumambad sa akin ang malulusog nitong mga dibdib. Halos maglaway ako sa nakikita ko. Yumuko ako para gawaran ng halik ang cleavage nito. Napaungol si Christine sa ginawa ko. I lick her skin between her breasts. Hinawi ko ang nakatakip sa kanyang dibdib. Mas lalo akong naglaway na makita ko ang maganda nitong dibdib. I touched one of her breasts. Napaungol ako nang maramdaman ko ang lambot nito. I gently massaged it continuously while kissing her neck. Nagising si Christine dahil sa pagsipsip ko sa kanyang liig. Sir Leo, napababa ang tingin nito sa dibdib nito.
Bigla niya itong tinakpan. But I removed her hand, covering her beautiful breast. Let it, honey. I removed the blouse completely from her body. Hinayaan lang ako ni Christine na gawin ang lahat ng gusto ko. She never complains. I stood up to remove my shirts and fold down my pants with my boxer brief. Christine looks up at my bulging thing, pointing to her. I really want to be inside her. I remove her last clothes. I spread her legs. I put my bulging thing inside her. Tinukod ko ang kamay ko sa gilid nito para hindi ko maipit ang malaki na niyang tiyan. Nagsimula akong umindayog sa ibabaw niya. Titig na titig ako sa magandang mukha ni Christine. Bawat ulos ko, napakagat ito ng labi, kaya mas lalo akong na-arouse. May diin ang bawat pagpasok ko. I squat to give her a mind-blowing kiss. Napakapit ng mahigpit sa braso ko si Christine. I want to be with her. Pagkatapos ng pagniniig namin, para akong natauhan. Hindi dapat ako maapektuhan. Every time she is near with me, she's just my woman in bed, nothing more. Tumayo ako upang magbihis. Hindi ko ito nilingon. Get dressed, you can go home now. I don't need anything from you. Malamig na sabi ko. Wala akong narinig mula sa kanya. Nanatili lang akong nakatalikod sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kumuha ko ng alak sa cabinet sa may pantry. Sinalinan ko ang baso at inisang lagok ko ang laman niyon. Gumuhit sa lalamunan ko ang init ng alak. Napaupo ako sa swivel chair ko. Ginulo ko ang buhok ko. Hindi dapat ako naaawa sa mga bayarang babae na pera lang ang habol sa akin because they are all slut for me. Napatiim bagang ako. Christine, point of view. Ate, halika, kain ka na. Pagod na pagod ka, sabi ng kapatid kong si Rosabella. Hinawakan niyang braso ko matapos ang nangyari sa amin ng boss ko. Sumakit ang tiyan ko. Siguro yung pagkakahiga ko sa sopa. Ate, nahihirapan ka ba sa pagbubuntis mo? Para kang pagod na pagod eh. Hindi ba ate, Rosabella? Sabi ng kapatid kong bunso. Oo nga ate, baka naman makasama sa baby mo ang pagtatrabaho mo. Tapos biyahe ka pa ng malayo. Hindi ka man lang ihatid ng boss mong demonyo. Napangiti ako sa dalawang kapatid ko. Kahit nahihirapan ako, silang lakas ko. Kaya kahit nahihirapan ako, tinitiis ko dahil sa kanila. Ano ba kayo? Okay lang ako. Saka wala naman sinabi ang doktor ko na hindi healthy ang baby ko. Alam niyo ba kung anong gender ni baby? Sabi ko para ibahin ang topic ng usapan namin. Alam kong sasabihin na naman nila kung gaano kasama si Sir Leo. Ano ate? Sabay nilang tanong. It's a girl. Malawak na ngumiti ang dalawa. Hindi ko na nakuha kay Sir Leo ang copy ng ultrasound. Ipapakita ko sana sa mga kapatid ko. Wow ate, parang tayo puro girls, sabi ni Annabella. Hinaplos ko ang buhok nito. Hinawakan ng kapatid ko ang malaki kong tiyan. Ate, hindi na ba magbabago ang desisyon mo na ibibigay mo sa boss mo si baby? Gusto ko siya na nasa atin. Malungkot na sabi ni Annabella. Napabuntong hininga ko. Hindi na magbabago yun. Pero papakiusapan ko siya na baka naman payagan niya tayong makita ang anak ko kapag nakapanganak na ako. Nakalagay kasi sa contract na mapuputol ang lahat ng ugnayan ko sa bata. Kung lalabagin ko yun, babayaran kong lahat ng ibinayad niya sa ospital. Magkakaroon pa ako ng kasong cybil. Sabi ko, nalungkot ang mukha ni Annabella. Sorry ate, kasi wala kaming magawa para matulungan ka. Hinaplos-haplos ko ang buhok ni Rosabella. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal ko kayo.
Wala na tayong magulang, kaya ako bilang nakakatanda sa inyo, responsibilidad ko kayo. Kayo, ni Annabella. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay na kapalaran para sa amin ng mga kapatid ko at kung ano ang kahihinat na ng desisyon ko. Ipamigay ang anak ko. Napakasakit sa akin bilang ina na mawalay sa anak ko. Dadalhin ng konsensya ko yun. Mahal na mahal ko ang anak ko. Sana mapatawad niya ako pagdating ng panahon. Hindi ko ginusto na ipamigay siya. Wala lang talaga akong choice. Nangilid ang luha ko. 5 months later, naipanganak ko ng anak ko. Mula nang inilabas ko siya, hindi ko ito nakita. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako pinayagan ni Sir Leo na makita ang anak ko. Ate, kumain ka na. Kagabi ka pa hindi kumakain. Napalingon ako sa kapatid kong si Rosabella. Nagkulong lang ako sa maliit naming silid. Wala akong ganang kumain dahil dinamdam ko ang pagkawala sa akin ng anak ko. 1 buwan na magmula ng ipanganak ko ang anak ko. Hindi ko na nasilayan o nahawakan man lang. Wala akong gana. Halos mugto na ang mga mata ko dahil sa kakaiyak. Pinipilit kong magpakatatag, pero kapag naalala ko ang anak ko, ganito ako. Nawawala ng ganang kumain. Ate naman, wag mo naman pabayaan ang sarili mo. Dahil apektado din naman kami, lalo si Annabella kasi sinisisi niya ang sarili niya na siya ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyari sa'yo. Umiiyak na sabi ni Rosabella. Para naman akong natauhan dahil hindi ko na naisip ang mga kapatid ko. Dapat magpakatatag ako ngayon. Yumakap ako sa kapatid ko at pareho na kaming umiiyak. Pasensya na dahil laging makasarili na ang ate. Hindi ko na kayo naiisip. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Hinaplos-haplos ko ang buhok nito. Promise mo ate, kakain ka na ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nandito pa kami ni Annabella. Hindi ka naman namin iiwan, sabi ng kapatid ko. Hindi na matigil sa pagtulo ang luha ko. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng mga kapatid ko. Hindi sayang ang pagsasakripisyo ko para sa kanila. 1 buwan ang lumipas, pumasok na ako sa trabaho. Hindi na ako nagtangkang tanungin pa kung kumusta na ang anak ko. Sigurado naman akong nasa mabuti itong kalagayan. Hindi naman ito pababayaan ni Sir Leo. Kahit gustong-gusto ko nang makita ang anak ko, tinitiis ko. Sobrang nasasaktan ako. Sir, ito po schedule niyo po for today. You have meeting at 1 p.m. with Mr. Trevor Sarmiento in SGC and Miss Helga Chavez at 3 p.m. in Rox Cafe. Sabi ko, ibinigay ko na din ang report na pinagawa niya sa akin. Hindi ko na siya tiningnan na sa mata, kagaya ng dati. Okay, Christine, be ready, you're coming with me. Nagulat ako dahil hindi naman niya ako sinasama dati, lalo kapag lalabas siya at may ka-meeting. Okay sir, pagkasabi nun, tumalikod na ako. Inayos ko ang sarili ko dahil alis na kami para sa meeting nito sa SGC. Na-meet ko na minsan ang CEO ng SGC. Seryoso ang ibang kaibigan ni Sir Leo. Tanging si Sir Marco lang ang medyo palabiro. Kaya siya ang nakakasundo ko sa kanila. Napaangat ako ng tingin nang tinawag na ako ni Sir Leo. Nakabuntot lang ako sa likod niya. Habang naglalakad, may kausap ito sa phone. Yes, sweetheart. Sunduin kita mamaya. Okay, see you. I love you too. Napabuntong hininga ako. Para kasing hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi pa din ako masanay-sanay na mayroong mahal na iba ang boss ko. At ang pagkakalam ko, magpapakasal na sila. Nagsisimula na naman mangilid ang luha sa mata ko. Bakit kasi hindi na lang ako mag-resign at magpakalayo-layo? Pero may natitira pa akong 1 taon para bayaran ang pagkakautang ko. Iniisip ko din ang anak ko. Hanggat malapit ako sa kanya, may chance na makita or masilip ko man lang ang anak ko.
Pagkasakay sa elevator, pumwesto na ako sa pinakasulok. Napalingon sa akin si Sir Leo. Nakakunot ang noo nito. We are just the two of her. You don't need to go in the corner. Naiirita nitong sabi sa akin. Kaya tumabi na lamang ako sa kanya. Para wala na itong masabi. Hindi ko na lamang siya tinapunan ng tingin. Narating namin ang company ni Sir Trevor. He, asol. Bati nito kay Sir Leo. Nginitian ako ni Sir Trevor. Ganon din ang ginawa ko. Tahimik lang ako sa meeting. Sinusulat ko ang mga dapat kong i-take note. Baka magtanong sa akin ang boss ko. Napapahikab ako dahil inaantok na ako. Napalingon sila pareho sa akin kaya napatuwid ako ng upo. Inaantok na ang maganda mong sekretary. Leo, baka naman kasi pinapagod mo. Nakangiting biro niya. Parang gusto kong lumubog sa kinaupuan ko sa biro ni Sir Trevor. Pinamulahan ako ng mukha. Parang may laman kasi ang sinasabi niya. Asol, sabi ni Sir Leo sa kaibigan. Hindi ako makatingin ng diretso sa boss ko. Nagkunwari na lang ako na hindi naman apektado sa sinabi ni Sir Trevor. Natapos ang meeting nila na wala akong maintindihan. Sumunod naman kaming pumunta sa kape kung saan nandun ang isa pang client nitong babae. Pagkapasok namin sa cafe, may isang babae ang sumalubong agad kay Sir Leo. Nagbeso-beso sila. Napatingin sa akin ang babae at tinaasan ako ng kilay. Hinagod pa niya ako ng tingin na para bang isa kong basura. Nang uupo na ako sa tabi ng boss ko, napatingin ito sa akin. Doon ka na lang umupo, Miss Barceliano. Utos sa akin ni Sir Leo. Itinuro niya ang katabing lamesa na medyo malapit sa kinaupuan ng babae. I-take note mo na lang sa mga importanteng pag-uusapan namin. Sabi ni Sir Leo kaya sumunod na lamang ako. Makalipas ang ilang minuto, wala naman silang ibang pinag-usapan about sa business. Kung hindi ang mga nakaraan nila. Kung makatawa naman ang babae, halos yumugyog na ang dibdib nito. Napatingin ako sa notebook ko. Wala man lang kalaman-laman. Nagugutom na din ako. Hindi ako nagmerienda dahil naabutan na ng break time nung pumunta kami rito. Nakita kong kumakain ng dalawa. Hindi man lang sila nag-alok. Kahit kape lang. Ano pa bang aasahan ko sa mayayaman na katulad nila? Isa lang akong basura sa paningin nila. Tumayo na ako para pumunta ng CR para maghilamos. Nahihilo na talaga ako. Where are you going? Tanong ni Sir. Sa CR lang po. Hindi na ito nagsalita, kaya dumiretso na ako. Feeling ko namumutla na ako. Pagkapasok sa loob, naghilamos ako para mawalang hilo ko. Napatingin ako sa salamin. Maputla na nga ako. Kahit hindi ko alam kung safe inumin ang tubig dito sa CR, uminom na lang ako. Uhaw na kasi ako. Paglabas ko, biglang umikot ang paningin ko. Akala ko babagsak ako sa sahig, pero hindi pala. May taong sumalo sa akin. Napamulat ako ng mata. Tumambad sa akin ang isang lalaki. Napakagwapo niya. Mayroon siyang blue na mata. Medyo may kakapalan ng kilay nito. May matatangos na ilong. Napatingin ako sa labi nitong may kanipisan. Idagdag pa ang panakanakang buhok sa panga nito. Nakadagdag sa kagwapuhan niya. Naku sir, sorry po. Hinging paumanhin ko. Ngumiti ito sa akin. Are you alright? Tanong nito sa akin. Tumango lang ako. Nawala ang hilo ko dahil sa nasa harapan ko. May binigay na bottled water ang lalaki sa akin. Nahihiyaman ako, kinuha ko ito. Thank you. Pasasalamat ko. Tinungga ko ang bottled water dahil hindi ko na kayang uhaw. Dahil sa uhaw ko, naubos ko ang laman niyon. I think na dehydrate ka kaya ka nahilo. Are you hungry? Tanong ng lalaki. Hindi po sir. Salamat po sa pagtulong nyo at dito sa tubig. Sorry po, naubos ko ng tubig nyo. Oh, by the way, I am Francisco Romano. Pagpapakilala nito sa akin. Nakakahanga ang accent niya.
Hindi ko alam kung anong lahi ng lalaking ito. I'm Kristen Barceliano po. Akala ko makikipagkamay ito sa akin pero kinuha niya ang kamay ko at hinagkan. Pagkatapos nun, ngumiti ito ng ubod ng tamis. Napatitig ako sa mukha ng lalaki. Napalingon kami pareho sa tumikhim. We're leaving. Kaya pala ang tagal mo, nandito ka lang pala. Nakikipaglandian. It's not appropriate as your boss na ako pa ang naghihintay sa iyo. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa tinura niya. Wala naman kaming ginagawang masama, Leo. You should not talk to her like that. It doesn't mean you are the boss. You have the right to say. You have no right to say bad words to your employee. You should respect her just like you respect your woman. May pagka-sarcastic ang pagkakasabi ni Sir Francisco sa boss ko. Halos mag-apoy ang tingin ni Sir Leo sa amin. Sorry po, Sir Leo. Hinging paumanhin ko. You should not say sorry to him because in the first place, we're not doing anything. We are just talking here. Sabi ni Sir Francisco sa akin. Tumalikod ng boss ko at nag-walk out. Mauuna na po ako, Sir Francisco. Paalam po. Sinundan ko na lamang ang boss ko na palabas na ng restaurant. Pero ang ikinabigla ko, nang iwanan ako ng boss ko, bagsak ang balikat kong pumunta sa sakayan ng jeep. Wala akong pantaksi dahil kasya lang sa pamasahe ko sa jeep. Hey, Christine, hop in. Tawag sa akin ni Sir Francisco nang huminto sa tapat ko ang sasakyan nito. Nakakahiyaman pero kakapalan ko ng mukha ko. Sumakay na din ako para makalibre ng pamasahe. Salamat sir, nakakahiya naman po. Makikisakay pa ako, sabi ko. It's okay, mukhang iniwanan ka na ng boss mong masungit. Bakit nagtsatsaga kang magtrabaho sa kanya? He doesn't deserve an employee like you. Sobrang bait at maganda pa. Napamang ako sa sinabi niya sa akin. Kailangan ko po kasi magtrabaho. Nagbabayad pa po ako ng utang. Paliwanag ko. I can help you. Pwede kitang i-hire as my secretary. Tamang-tama. Naghahanap ako. Napatingin ako sa kanya. Magandang offer yun, pero kailangan kong mapalapit sa anak ko. Kapag wala na ako doon, wala na akong pagkakataong makita ang anak ko. Pag-iisipan ko po, sabi ko na lamang. Here, my business card. Kung nakakapag-desisyon ka na, o ready ka na mag-desisyon, just call me. Nakangiting sabi nito. Tumango lamang ako. Leonardo POV? Fuck, bakit ba nakikialam ang gagong Francisco na yun? Kahit kailan talaga, pakialarmir ang gago na yun. Sa sobrang buweset ko, iniwanan ko si Christine. Binalikan ko siya pero nakita kong sumakay na ito sa sasakyan ni Francisco. Napahampas ako sa manibela ko. Umuwi akong wala sa mood. Hindi ko na din sinundo ang nobya ko. Naiinis ako sa kayabangan ng Francisco na yun. Kahit kailan talaga, pinapainit niyang ulo ko. Sir, umiiyak po si Baby Belle. Hindi po mapatahan eh, sabi ng nani na kinuha ko. Nagmadali akong pumunta sa taas para puntahan ang anak ko. Kinarga ko ito at hinihele-hele, pero ganun pa din, iyak pa din ang iyak. May naisip akong isang tao na pwedeng makakapagpatahan dito. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ito. Hello, come here to my house. I need you here. In-end call ko na. She will come your mommy, baby. Don't cry. Naawa ko sa itsura ng baby ko. Halos mamumula na ang buong mukha sa kakaiyak. Baby, anak, she will come. Your mommy will come. Don't cry, okay? Naawa ko sa itsura ng baby ko. Halos mamula na mukha nito. Kalahating oras ang nakalipas nang dumating na ang taong hinihintay ko. Christine, tawag ko. Para naman na-estatwa ito sa pagkakatayo sa may pinto. Are you just standing there? Inis na sabi ko. Bigla naman itong natauhan. Lumapit ito sa kinaroroonan namin at kinuha sa akin ang anak ko. Ibinigay ko naman. Napalunok ako nang ilabas ni Christine ang dibdib nito. Tumigil sa pag-iyak ang anak ko nang dumidi ito sa kanyang ina. Napakapit
ang maliit na kamay ni Belle sa damit ng kanyang ina, habang si Christine hindi magkamayaw sa kakahaplo sa maliit na noo ng baby namin. Napaupo ako sa tabi niya. Pinanood ko na lamang sila habang nagpapadidi si Christine sa aming anak. Hindi ko naman malayang napapangiti na pala ako